Nawawala po ba ang kaligtasan kahit na meron kang pagsampalataya at pagsunod sa utos ng ating Panginoon? Nawawala po ba ito? Maliwanag na po na kapag we are saved by grace, we are saved through faith. And unless na mawala na ang faith, hello, pag nawala na ang faith o hindi ka na sumasampalataya sa Diyos, tiyak, mawawala na rin ang iyong kaligtasan. Hello. Brother Dennis, yun ang sabi, hindi mawawala eh. Paano pag nawala ang faith mo? Kapag wala ka na, hindi ka naniniwala sa Diyos mo. Bigyan ko kayo ng example. Lahat ng OFW magsabing amen. Ay, syempre naman, OFW tayo lahat. Pag hindi kayo nag-amen, hindi kayo OFW. Ngayon, kapag OFW ka, alam nyo kung saan doon ang Philippine Embassy. Nasaan ang Philippine Embassy? Sa Baal Salem, dating nasaan? Jabriya, napalipat ng kung saan-saan. Hanggang sa ngayon ay saan? Sa Baal Salem. Nakapunta na ba kayo sa Baal Salem? Ngayon, ipapakita ko sa inyo, itong sa Baal Salem, ayan. Ang embassy po natin, o ang embassy na tinutukoy, ay extra territory or extension ng isang bansa. Extension po yan ng isang bansa. Ang batas ng Kuwait ay hindi po applicable sa Philippine Embassy. Hello? Amen? Ngayon, kapag ikaw ay OFW, ngayon, ang OFW na napagbintangan na nagnakaw at huhulihin siya at ikukulong o para ikulong, kapag tumakbo siya sa Philippine Embassy, hindi siya pwedeng hulihin. Doon, dahil hindi po siya sakop ng batas ng Kuwait. Kaya nanganganlong yung mga Pilipino doon sa lugar ng Kuwait Embassy o Philippine Embassy. Ngayon, at nang kasunod, at itong OFW na ito, habang nasa puder siya ng Philippine Embassy, siya po ay safe, secure, at ligtas. Hindi siya po pwedeng galawin. Hello? Hindi siya po pwedeng hulihin. Hindi siya po pwedeng galawin because that is the extension of our country. Now, kasunod. Subalit, kapag siya po ay umalis, dahil ayaw na niya sa poder ng Philippine Embassy, at hindi na siya nagpapasakop, at hindi na rin siya naniniwala dito sa Philippine Embassy, hindi na po siya maniniwala, siya po'y aalis. At kapag siya po ay umalis, tiyak, hindi na po siya safe, hindi na po siya secure, at hindi na rin po siya ligtas anytime. Dadamputin siya at ikukulong, at mabuti kung ikulong lang. Paano kung patayin? It means, nawawala ang kaligtasan. Hello? Sa nagsasabi na hindi nawawala ang kaligtasan, mali ka. Yes, it is a gift. Ito ang ginagamit nilang verse. John chapter 10, verse 28. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Oh, kita mo, Brother Dennis, kapag nasa kamay ka na Diyos, hindi ka maaagaw. Forever safe ka na. Ano yung ating example kanina? Nasa kamay siya ng Philippine Embassy. Hindi siya pwedeng agawin dun eh. Safe siya. Amen? Safe and sound. Ligtas. Kapag umalis ka sa kamay ng ating Panginoon, safe ka pa ba? Hindi.
It is the same thing. Anong sabi ng Juan, Kapitulo 15, talatang 4? Kayo'y manatili sa akin. Yun ang requirement. Manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di nagbubunga. Hindi ka daw magbubunga ng mabuti kapag hindi ka nakadikit sa sanga. Sa kanyang sarili, maliban na nakakabit saan? Sa puno. Kailangan nakakabit ka. The evidence that you are still in the hands of God, you are still doing the good works. You are still coming to the church to praise and worship the living God. You are still fellowshipping with your brothers and sisters because you are still in the presence of our Lord. Pero kapag wala ka na sa pagtitipon, wala ka na, ligtas naman ako, Brother Dennis, kahit nasa bahay ako. Ang ginagawa mo naman, hindi ka lugod-lugod. Kasi ligtas na nga ako, kahit sinungaling ka, kahit may kinakasama ka, kahit ikaw ay magnanakaw, kahit anong gawin mo, ligtas na ako kasi forever safe na ako. No! Umalis ka na nga eh. Paano ka magiging ligtas? Amen? Ano pa ang sabi ng verse 6? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin at mga ihahagis sa apoy at masusunog. Anong dulo niyan? Impyerno. Kaya wag mo sabihin na, ligtas ako kahit na ako'y masama ang ugali kasi tumanggap na ako. Through faith, I believe in Jesus Christ. Through faith. No? Malinaw ang sabi ng ating Panginoon. Malinaw po ba? Kaya kapag may nanloko sa inyo, at may nang lalaso ng utak ninyo, na sinasabi kapag ka sumampalataya ka, forever saved ka na, sabihin mo sa kanya, ikaw na lang. Yung faith ko, ina-activate ko, ginagawa kong alive and remain until the coming of our Lord Jesus Christ. Amen! Maliwanag po ba yun? Ngayon pumasok tayo. The importance of good works. Ngayon, importante ba ang mabubuting gawa? Hindi pala naman ito nagliligtas. Importante ba ito? Now, for the last time, the good works are not requirement for salvation, but rather the natural or the fruit, inevitable results of genuine saving faith in Jesus Christ. Hindi ka po pwedeng maligtas na dahil sa mabait ka lang, o gumagawa ka ng mabuti, o gumagawa ka ng napakabuti sa harapan ng mga tao. No! Only the requirement is your faith in Jesus Christ. Kaya lang, pag ligtas ka na dahil sumampalataya ka, may hahanapin sa iyo ang Lord. Bunga. Sabi mo sa katabi mo, bunga! Hindi bunganga. Hindi bungang araw, kundi bunga. Amen? Una, good works are the fruit of being saved. Not the root to be saved. Hindi yan ang unang requirement o ugat. That is a fruit. Kahit anong gawin mo, may lalabas at lalabas na bunga sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may bunga ka. Depende yan sa bunga mo. Kapag ang bunga mo, masama, masama ang puno mo. Hello? Nakakita na ba kayo na ang puno, kamatis, ang bunga, santol? Aba, iba yun. Kapag ang puno, kamatis, ang bunga, kamatis. Hindi po pwede pong magkaiba, maliban na kinarap-krap mo yan. Ngayon, may ginagawa na mga pamalipa. Pero ang totoo talaga na process of fruits, it is depend on the roots or on the tree.
Ay ngayon, nababago na kasi may mga ginagawa na sila. Pero ang totoong puno, nagbubunga ng kung ano siya. Kaya ngayon, ang sabi dito, yung good works daw is the fruit of being saved, not the root to be saved. Anong sabi uli ng verse? John 15 verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di nagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Hindi ka po pwedeng mamunga kapag hindi ka nakakabit sa puno. Kaya yung sinasabi, hindi, ligtas ako, ay saan ka nakakabit? Nasa bahay ako, ligtas ako. Ang galing mo naman. Makikita ang bunga mo. Ang bunga mo, first priority mo ang Diyos. Kapag Thursday pa lang, I know I will go to the church and praise and worship the living God. Palapakan nga natin ang Panginoon. May nakikitang bunga. Pero hindi mo muna ako aatin ngayon. Ibang bunga yun. Bungang araw yun. Amen? Anong sabi? Nung verse, Ephesians 2:10. Kasunod nung Ephesians 2:8 at 9. Ano ang 10? Tinampunin niyo ang 10. For we are His workmanship created. Take note on this. Created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Kailangan tayong lumakad na merong maganda at mabuting bunga. Hindi bunganga. Kailangan makita sa'yo, ikaw ay mapagpatawad. Kailangan makita sa bibig mo, magaganda ang lumalabas sa bibig mo. Hindi puro mura. O kaya, bobo ka. Bulag ka. Naku, pangit. Bunga. Ay baka bungang araw yung tumubo doon sa bibig noon. Ang bunga ng Panginoon, yung bunga ng isang ligtas, lumalabas sa'yo, hindi mura. Mahal. Mahal kita sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Dahil ang Diyos ang ating kaligtasan. Amen? Kaya makikita yung ating Diyos na pinagmumula ng kaligtasan, makikita rin sa ating ugali, sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa lahat ng ating gawa, kung ano si Kristo. Take note, dalawa po ang tatay natin. Po pwedeng si Satanas, tatay din yon. Po pwedeng ang Panginoon. Kaya depende yan sa bunga. Amen? Ituloy natin. So kailangan lumakad tayo doon. Sa Tagalog, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para saan? Sa mabubuting gawa. Kaya pag masama ang iyong gawa, hindi ka sa Diyos. Kapag ibang iyong ginagawa na hindi nakikita yung bunga ng pagiging Kristiyano, hindi ka sa Diyos. Hindi ka ligtas kasi may bunga ang isang ligtas. Ang lakas mo makipagdebate. Ligtas ako forever. Pero nakikisama ka sa hindi mo asawa. Ano ka? Ligtas? Ang pamumuhay mo, hindi ka lugod-lugod. Wala ka sa pagtitipon. Ang gusto mo, solo ka lang kasi ligtas ako. Ama, pinabayaan mo yung utos ng Panginoon, may pagtitipon tayo. Amen? May bunga. Kasunod, Lucas, Kapitulo 6, talatang 43. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. Tapos sasabihin mo, Kristiyano ko, ang bunga mo naman. Bungang araw. Ang sama-sama. Saka mayroong masamang bunga rin. Mabaho. Amen? Pangit pag mabaho. Amen? At ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Kaya huwag mo sabihin sa akin, ligtas ka tapos ang bunga mo hindi maganda. Ang ligtas nakikita sa gawa. 6:45, anong sabi diyan? Ganon din naman ang tao, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti. Mabuti!
hindi mapanlait, hindi mapagmura, hindi nangkukutya. Ang lumalabas sa bibig ng isang ligtas, mabuting salita. Mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang pumupuno sa puso ng isang tao ay siya ring umaapaw sa kanyang bibig. Kaya kapag kung anong marinig mo sa bibig niya, alam mo na kung anong klaseng tao yun. Tapos sasabihin, ligtas ako forever. No? Amen? Now, number 2, the grace that saved us is the same grace that teaches us to live righteously and godly. Yung grace na yun, tuturuan ka daw na ano? Mamuhay, lumakad, at mamuhay ng merong kabanalan. Matuwid sa harapan ng Diyos at lumalakad sa salita ng Diyos. Pero kung hindi ka lumalakad, that is not the kind of grace na itinuturo ng ating Panginoon. Anong sabi ng Titus? Chapter 2, verse 11 to 12, for the grace of God that bringeth salvation. Salvation had appeared to all men. Verse 12, teaching us, ayun, tinuturuan tayo na ano, that denying ang ungodliness and worldly lust. Yun daw grace na nagligtas sa atin, tuturuan tayo na lumakad na ano, yung itinatanggi yung mga ano, ungodliness. Itinatanggi yung mga worldly lust. Itinatanggi yung mga fleshly lust. Pero yung, okay, welcome ka sa akin. One night stand. Ang sabi diyan, dinidinay eh. Eh, Brother Dennis, lumapit na sa akin yung palay, hindi ko matututukain. Tinuturuan tayo ng grace na i-deny. Kapag lumapit yung sexy na talagang, hi, Dennis, hello, hi. Ako naman na may bunga ng kaligtasan. Kasi tinuturuan tayo ng grace na i-deny. Amen? Kapag may mga bagay, ayun, operang ka ng ano, sige, magsinungaling ka lang, bibigyan kita ng 200 KD. Wow, 200 ba? Hindi ito makikita ng... Ay, Kristiyano nga pala ako. No! To deny. Amen. Pero pag hindi mo dinideny, hindi the kind of grace yan. We should live at ano daw? Live soberly, righteously, and godly in the present world. Ang grace daw tinuturuan ka to live, mamuhay na ano? Na ikaw ay laging handa, ikaw ay matuwid, at ikaw ay banal. Pero kung nabubuhay ka na hindi ka nagpapakabanal pero sinasabi mong ligtas ka, you are liar! Hello? Kahit ano sabihin mo, sa harapan ng Diyos, liar ka. Kaya now, we need the good works makita sa bawat isa sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Now, good works is the evidence of being saved. And demonstrate that a person's faith is alive and active. Malalaman na ang faith mo is alive and active kapag ka ang bunga nito ay mabubuting gawa. Amen? Anong sabi ng Matthew 5 verse 16? Let your light so shine before men that they may see. Ano? Your good works. Hindi itinatago ang good works. Ipinapakita pero hindi pakitang tao, kundi bunga ito ng pagiging ligtas mo. Amen? Kaya kahit anong gawin mo, gagawin at gagawin mo pa rin yung mabuti kasi nga ligtas ka. Pero kung hindi ka ligtas, tiyak yun, hindi mo gagawin yung mabuti. Amen?
and glorify your Father which is in heaven. Kapag gumagawa ka ng mabuti, dahil ligtas ka, nag-glorify ang pangalan ng ating Panginoon. Amen! Ito ang delikado. Matthew 7:21-23. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang, mga Kristiyano lang, na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Ang tanong, sumusunod ka? God knows. Verse 22, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan mo ay nagpahayag kami ng propesiya, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming himala? Verse 23, at sasabihin ko naman sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Kasi, iba ang bunga mo. Iba ang gawa mo. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya ingat ka kapag gumagawa ka ng masama. Baka palayuin ka ng Diyos. Huwag kang magyabang. Kapag gumagawa ka ng masama, dapat natatakot ka. Pero yung tuwan-tuwa ka pa, ay gumagawa. Ligtas na po ako, Brother Dennis, forever. Yung gagawin ko pa, napatawad na. Bukas nga, gagawin ko, pupunta nga ako dun sa pangalawa kong, kinakasama eh. Bukas yun. Pero tinatawad na ako ng Diyos kahit hindi pa ako nakakagawa. Wow. You're so proud of doing wrong. That's not good. Kasunod, Santiago 2:17. Ganito rin naman ang pananampalataya. Lahat ng may pananampalataya, magsabing amen. Ganito daw kapag may totoong pananampalataya ka. Kung hindi ito nakikitaan ng mabubuting gawa, wala itong kabuluhan. Kaya that is very important. Galatians 6:9. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Brother Dennis, pagod na ako. Hindi naman na-appreciate ang gawa ko. Hindi naman ako kinakamayan man lang o sinasabing ang gusay mo, good job ka. Sawa na ako. Ang sabi ng Lord, huwag kang magsasawa. Dahil sa tamang panahon, may tama naman palang panahon, maaring hindi pa ngayon yung panahon mo. May tamang panahon, saan? Matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Tuloy-tuloy lang ang paggawa ng mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Huwag kang magsasawa. Tuloy-tuloy lang ang pag-attend. Tuloy-tuloy lang ang pag-awit sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Matthew 6:10. Hebreo 6:10. Makatarong nga ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa. Hindi daw kalilimutan ng Panginoon at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa, pinabanal ng Diyos. Napaka buti ng ating Panginoon. He is not like a man na nakakalimot ng ginawang mabuti. Ang Diyos natin, ayaw niya na mayroon siyang utang. Ang Diyos natin, ayaw niya na mayroon siyang responsibility na dapat bayaran. Binabayaran niya kaagad. Ibinibigay niya kaagad ang nararapat para sa tao. And that is our God.